Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 25th regular session is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark R. Spiluansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Montealto, Honorable Pasites Lifiste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Linatok, Honorable Donato Monfero, Honorable Virgilio A. Makasahid Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. The Honorable Pua is requested to lead our invocation. Let us pause for a moment of silence and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, may everything we do begin with your inspiration and continue with your help. Give us light and strength to know your will, to make it our own, and live it in our lives. Guide us by your wisdom and support us by your power, for you are God, sharing the glory of the Father and the Son. Amen. In the name of the Father. May we likewise request the Honorable Joel Pua to lead the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating kalawang dibdib at awitin ang pambansang awit.
Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Makasaet and Linatok. Discussion? Objection? The Chair hears none. The minutes of the previous session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Committee on Good Government is recognized. Good afternoon, Mr. Presiding Officer. From the Committee on Good Government, Committee Report Ethics 2015-005, letter request of Honorable Maynardo Sabili, City Mayor, to the Honorable Members of the Sangguniang Panglungsod for the passage of the following. A resolution authorizing the City Government of Lipa, represented by Honorable Maynardo A. Sabili, to enter into a memorandum of agreement with the Home Development Mutual Fund, and a second resolution authorizing the City Government, represented by the Mayor, to enter into a collection servicing agreement with the Home Development Mutual Fund. I would like to request our good Secretary to please read the committee report. Mr. Secretary. Committee report. The Honorable, what's the pleasure of the Honorable Linatok? All the councilors have the copy and we have read the... Seconded by the Honorable Monte Alto. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Motion for adoption. Mr. Presiding Officer, I move for the adoption of the committee report. Seconded by the Honorable Linatok. Discussion, objection, the Chair hears none. Committee report number Ethics 2015-005 is hereby adopted. Thank you, Next Mr. committee Presiding report, the Chairman of the Committee on Land Use is recognized. Mr. Chair, committee report number, House number -2015-030. Mr. Chair, provided that all the councilors have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Seconded by the Honorable Linatok and Makasaet. Discussion, objection, the Chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second for adoption? Seconded by the Honorable Lebiste. Discussion, objection, the Chair hears none. Committee report number House -2015-030 is hereby adopted. Unfinished business. The Chairman of the Committee on Good Government, Honorable Kathleen C. Briones, is recognized. Mr. Presiding Officer, I move for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor to hire consultants on health services, social services, and investment and promotion to render services from July 1 to December 31, 2015. There's a motion for the adoption of the committee report. Any second? Seconded. Discussion. Objection. Discussion. The Honorable Mendoza is recognized. Authority to hire pa lang. Hindi, dumadaan pa rin. Magandang tanghali po sa lahat po. Gusto ko lang ho sana malaman kasi after ho ng authorization ay hindi na rin naman ho dumadaan sa atin ang ratification ng kanila pong mga kontrata. Baka naman po pwede ho nating malaman kung sino-sino ho ang i-appoint na consultant sa health, social services, and investment. Mr. Presiding Officer, sa akin pong pagkakaalam, ito pa rin po kung sino po yung consultants last year, ay yun pa rin po yata yung i-hire ngayon. Lagi naman pong ang practice, after po natin ipasa ang authority to hire consultants,
binibigay po sa atin yung mga pangalan and kung gusto po natin ipatawag ay pwede pong pumunta dito sa session. So, ang mangyayari, pagkatapos na ho natin i-appoint, saka ho natin ipapatawag. Hindi ho before natin kailangan, hindi ho before i-appoint bago ho natin ipatawag. So, do we have a copy of the contracts na kanila hong na ino-authorize natin ng mayor? Kasi after ng signing ho ng contract, tuloy-tuloy na po iyan at hindi na ho uli dadaan sa Sangguniang Panlunsod. Pwede po tayong humingi ng listahan ng kung sino po ang i-hire na consultants and pati yung kanilang personal data. Yes, thank you. Any further discussion? Wala. I am declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, Mr. Presiding Officer, kung hindi na ho dadaan at babalik ho dito sa atin ang kontrato ho dahil wala na nga ho tayong ratification at authority na lamang po, can we know the qualifications within the contract para kung meron man ng qualifications na nakalagay doon at kung kulang man po yun o sobra, ay di pwede ho natin pag-aralan. So ano-ano ho ang qualifications na kailangan natin para ho sa consultant natin sa health, social services, and investment? So ano-ano ang mga qualifications na kailangan natin to hire a consultant? Siguro po yung may experience and knowledge dun sa field kung saan po sila magko-consult. I'm not sure as to the details kung ano po yung specific requirements dun po sa position na i-consult po nila. So under the civil service rules and regulations or sa ating personnel, siguro ay merong mga qualifications na kailangan na isa-isahin dyan at kailangan siguro ay makita rin natin kung ano-ano yung mga qualifications na yun before we authorize the city mayor to hire. Kasi ang nakalagay ho dito is to hire, not to renew the contract of our existing consultants. Meron pong committee report na ginawa po dito. Ito po sana dapat ipapasa last session po natin, kaya lang hindi na po na-defer po dahil kulang po ang members noon ng Committee on Good Government. So kung gusto niyo pong matignan po yung committee report natin last week. So is the committee report already signed by the members of the committee, or that's still the committee report which was deferred a week ago? No, it was already signed by all the members of the committee. So we don't have a copy yet for the agenda this week? Same, meron po. Meron na po. That's for last week pa. So they signed, But it's signed already. they signed the committee report last week, pero it is only reported now. So kailangan may kopya na rin tayo for Meron this na week. po, naka-attach na po sa ating So wala pa rin hong signature yung akin pong kopya ng committee report. Hindi lang daw po nilagyan ng SGD ng mga staff po natin, pero yan po ay signed na. And our secretary has a copy of the signed committee report. Yes. So can we ask the secretary to please read the committee report? May I request the our secretary to read the committee report on ethics. Committee report. Letter request of the City Mayor, Honorable Maynard Sabili, to DSP for the passage of a resolution granting him authority to hire consultants on health services, social services, and investment promotion to render services from July 1st, 2015 to December 31, 2015. Findings. Referred to this committee was the request of the City Mayor
for the passage of a resolution granting him authority to hire consultants on health services, social services, and investment promotion. The city mayor performs multifaceted duties and functions as provided for in Section 455 of the Local Government Code of 1991 for the general welfare of the city and its inhabitants. Considering this exceptional task, it is necessary for the local chief executive to have advisors who could provide recommendations, suggestions, and workable solutions that can be adopted by the city government. The said consultants shall render services from July 1st, 2015 to December 31, 2015, and each shall receive honorarium in the amount of not more than 20,000 pesos, subject to the usual accounting and procedure. Recommendation: since the city shall benefit from the services of consultants who are considered experts in their respective area of specialization, this committee recommends to this august body the passage of a resolution authorizing the city mayor to hire consultants on health services, social services, and investment promotion for the city government of Lipa. Respectfully submitted, Honorable Kathleen C. Briones, Chairman. Honorable Virgilio I. Macasay, Jr., Member, and Honorable Donato O. Lunatok, Member. All signed the committee report. Yes, Mr. Presiding Officer. So nakita ho natin dito ang findings at saka ang recommendation po ng committee. But hindi rin ho nakalagay naman dito kung ano po ang mga qualifications ng consultant ho na kailangan nating i-hire. Kasi ang nakalagay ho lamang dito ay they are considered as experts in their respective area of specialization. So, ano ho yung, paano ho makukonsider na expert ho sila kung hindi ho naman ho naka-identify kung ano po ang mga qualifications na kailangan i-hire natin doon sa consultant ho na kinukuha ho ng city. So, baka naman ho pwede ho tayo ma-furnish siya ng copy para ho malaman natin kung ano po ang expert ho doon sa field na yon. So, wala ho kasing nakalagay dito kung ano ho yung mga qualifications. Kung kailangan po ay sa health ay isang doktor, kung kailangan po ay nurse, pagdating naman po sa investment. You have the floor, the Honorable Mendoza. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. So, yun lamang ho ang gusto ko ring makita. Sana po yung ma-identify ho natin at maisa-isa natin kung ano po ang mga qualifications para makapag-hire ho tayo ng isang consultant doon sa field of expertise or doon po sa sinasabi ho natin consultant on health, social services, and investment promotion. Maraming pong salamat, Mr. Presiding Mr. Presiding Officer. Officer, kaya nga po tayo papasok pa lamang po sa, kaya po humihingi ng authority ang ating mayor para pumasok sa, granting him authority to hire consultants, ay hindi pa po, wala naman po ditong sinubmit kung sino-sino po talaga yung consultant. I just assume na yung pa rin pong dating consultants yun ang ina-hire. At ito naman pong mga taong ito, lahat po ng consultants na i-hire ng ating mayor ay dadaan po sa personnel. So the personnel department will screen kung yung pong kanilang qualifications, kung pasok po sila fit bilang maging consultant on the different fields na nakalagay po dito, Mr. Presiding Officer. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, I've been chairman of the Committee on Good Government before and also chairman of the Committee on Appropriation, wherein this matter has been referred and was approved by the Sangguniang Panlunsod. Even the personnel office cannot identify or cannot make any qualification standards regarding this hiring of consultants because this is not a position in the city of Lipa. Actually, Mr. Presiding Officer, this is confidential in nature as to whether the appointee as consultant is qualified or not, Mr. Presiding Officer. And as long as they can provide results to the specified field that they are entrusted to be experts, these personalities are not given any qualifications even by the
personnel office, Mr. Presiding Officer. Ilang beses ko na po itong inihearing, ilang beses ko na po itong inireport dito sa Sangguniang Panlunsod. The same questions were asked, the same questions were answered, Mr. Presiding Officer. Thank you. The Honorable Mendoza is recognized. So ang ibig sabihin po ng binanggit po ng ating kasama na si Consel Don Linatok ay wala hong requirements na kailangan, hindi ho masasabi ng personnel department din natin kung ano ho ang mga qualification na kailangan. So ang ibig sabihin po nito ay kahit sino na lamang po na consultant ay pwede na hong kunin. Kasi tawag ko, this is it depends on the discretion of the city mayor kung ito po ay doktor, halimbawa sa health, kung ito yung doktor, kung ito yung nurse, kung ito po ay natulong lamang sa isang ospital na pwede kasi kung wala hong qualifications at wala pong requirements, hindi ho natin malalaman kung kailangan ho ay college degree ang kailangan o kaya ho ay high school graduate kasi ho hindi ho masabi ng personnel department kung ano po ang qualifications. Hindi ko ho parang napakahirap naman ho sa isa hong personal officer natin na hindi ho nila alam kung sino po ang pwede hong ilagay diyan. Ibig sabihin ho, pwede mag-hire ng consultant nang wala hong nakalagay sa anumang batas kung sino ang pwede hong ilagay na consultant. Baka naman ho, pwedeng bigyan pa ho ng kaunting linaw o elaborate pa ho ng kaunti kasi ho, ang lumalabas ho, wala na hong kailangang qualifications. Basta ho, appointment laang ng city mayor ang kinakailangan. Di ibig sabihin ho, ay kahit sinong pwede nating makausap na tao diyan, ay pwede na ho nating gawing consultant ng health, consultant ng social services, at consultant po ng investment promotion. So baka ho, pwede hong pakiliwanag lamang pa ho siguro at para naman ho malaman ng ating mga kasama dito kung ano ho talaga ang pag-appoint at kung papaano ang mag-appoint ng isang consultant sa isang departamento dito sa lungsod ng Lipa. The Honorable Linatok is recognized. Tama po yun, Mr. Chair. Dahil po lahat ito ay trust and confidence, and this is not actually an appointment because this is not a position included in the plantilla. This is a contract between the certain a certain person or group, kung group man po yan, represented by a person, para po mag-render ng consultancy. At yan po ay ang bukod tanging sinabi ng personnel na qualification po, actually hindi po qualification, kundi ay determining factor as to whether the salary is concerned. Ano po? Ang sabi lang po, hindi dapat tumaas sa sweldo ng isang department head. Yun lamang po ang limitation na ibinigay po sa atin ng personnel office since time immemorial na nagkakaroon po tayo ng hiring of consultants. At kung sino man po ang mapa-appoint dito, this will reflect on the executive office kasi ang executive po ang merong trust and confidence doon po sa taong i-appoint. Kung in-appoint niya ay sa health ay may TB, may hindi nakapag-aral, edi yun ang makukuhang resulta ng ating executive. Tama po ba? Pero so far as we have been appointing personalities here, ang nagiging consultant naman po natin ay hindi mga basta-basta dito sa lungsod ng Lipa. At yan naman po ay masasabi natin ng ating city mayor ay alam niya kung sino ang dapat kuhanin. Ano po? Alam naman natin na siyempre gusto niya ng health services. Alam nga naman kumuha po siya ng magbabasura. No? Kailangan natin ng social services. Alam naman po kumuha ng isang career rehab lamang. Ano po? Nakalalabas diyan. Alam nga naman po ang kailangan natin investment and promotion ay bangkarute sa pagninegosyo. Ano po? Alam naman po natin at nasa file natin ang mga na-i-appoint na before. Ano, we just do not know if this is a renewal of or new appointments of consultants. Pero alam naman natin na matalinong ating mayor at nakikita niya ang pangangailangan nito at lahat naman ng na-appoint natin dito ay
nakikita natin kahit paano nagbibigay ng report, nagbibigay ng mga suggestion na nakabubuti para sa lungsod ng Lipa, Mr. Chair. Before we proceed, the Honorable Katipon is recognized. Actually, itong committee report ay medyo kulang ho. Unang-una, yung ito bagahong pag-hire ng consultant ay yun hong budget ay included in the 2015 budget. Dahil dito, sinabi yung minimum of not more than 20,000. Ang sunod hong tanong dito, kung hindi ratify yun hong source of fund ng 20,000, saan hong kukunin ito? Kung hindi ho ito idadaan ulit sa Sangguniang Panlungsod. Sa budget? Meron ho kasi kayong budget na 20,000 per consultant. Ay, paano ho yung source of fund? Mahirap pala pagkahapon natin inaantok. I'm sorry, inaantok ho lang ang Konsehal Katipon. Mr. Presiding Officer, nasa budget po consultancy fee Apa. ang atin pong Pwede hong malama kung item number ano ho sa budget ng Office of pakihanap na lang po, Konsehal, sa budget po natin. Ay, yan ho, ang hindi ko ho kayang magawa dahil ang nakagalang-galang na chairman ng Committee ng Good Government ay isang napakahusay na konsehal at bukal ng ating probinsya. Ay akin ho sanang ipakikiusap kung anong item sa 20% development fund ho kaya yan o sa personal services. Dahil Pinapakulan po natin para po for the pleasure of our Councilor Nilo Katipon, baka hindi po siya nagbabasa ng ating budget. sadyang nagbabasa ho ako. Pinapakuha lang po natin ang kopya para ang po problema ipakita. ko sa aking pagbabasa, ayan yung budget na yan, hindi ho nagkakatotoo, yan yung napapa-realign. Ngayon hong realignment ay nadidelete ho sa provincial board. Tama ka ho, Konsehal Makasait. Pasado Ngayon na hong po. realignment nadidelete ho sa provincial board. Okay na ho. Sige po, habang hinahanap po ng ating secretariat kung ano pong account number ng ating consultancy fee, ay comment lang po from the chair. Kagaya po nag-usapan po kanina, ay ang sanggunian po magdidetermine ng qualifications or guidelines ng pag-hire po ng consultant. So, although ito po yung trust and confidence ng mayor, ito po yung subject po sa standard na sineset po ng sangkunan. So, it's up to the member ng sangkunian kung gaano kataas or kung gaano kababa nyo gustong gawin ang i-hire po ng ating mayor. Narito na po ang ating mahiwagang libro. Basa. I will give the floor to the chairman on Committee on Appropriations, also the member of the Committee on Good Government, para po basahin. Basa. From the good gentleman from Barangay Bulaklakan, the item number and source of fund. Again, Consultant po, consultant. on first note, Mr. Chair, I would like to clarify on the area dun po sa nabanggit kanina na it's that our budget of the City of Lipa is not yet approved. So I think 3 weeks ago it was approved by the Sangguniang Panlalawigan. So the process Kailan po for na-approve? 2 or 3 weeks ago. 3 weeks ago? July? Yes. June. 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 As for the issue being discussed upon, yung pong ating budget ng ating for consultancy services could be seen under the Office of the City Mayor, under programs, under projects, under section ng programs, under subsection for operations, amounting to 1.2 million. So, kung ang consultant to ay sabi nga ay kakailangan nun ng standard from the Sangguniang Panlungsod, halimbawa isang consultant on health, ay kailangan talaga ay doctor of medicine o let's say isang nakakaintindi sa pag-a-advise sa punong lungsod ng isang o doctorate or master of doctor kung ano pa man ho yan. Pero ang ibibigay ho ng city government ay 20,000 laang. Napayag na ho yung consultant. Hindi kaya kaya-haya. Napayag naman po Ay yung bakit consultant. hindi ho gratis na laang at ilagay ho natin sa mga scholar yung 20,000 ayan?
Sa katotohanan po, yan ay nasa option naman po at nasa imprimatur ng Sangguniang Panglungsod kung yan po ang ating papayagan. Baka But pwede then, hong libre na laang at napakaganda na naman ho ng lusod ng Lipa. tama po na gumaganda po ang lusot na Lipa. Yun nga lamang po dahil nga alam mo natin ang serbisyo na ginagawa po ng mga kinukuha na consultant ng ating pong punong lungsod ay syempre ho nagbibigay din ng kanilang mga oras na alam mo natin naman na hindi sapat ang 20,000 doon sa as remuneration doon sa kanila pong trabaho na ibinibigay. Pero bagamat po ganoon, dahil nga po ang mga nakakausap po ng ating mayor, we leave it to his personal capacity sa pagkikipag-contract sa kahit sino pong consultant na willing naman po sila na kahit na ganito lamang yung ating may bibigay, ay magbibigay sila ng serbisyo para po sa ating bayan. So actually, ito ho'y naging konsulta na ho natin ng January to, ito ho mga taong ito, kung sino man ho ito, January to June, ito ho'y naging consultant na natin. Maaari po, gaya po ng sinabi ni Consel Don Linato kanina, ito po'y nasa sa desisyon na po ng ating punong ekutibo kung ang kanya pong kuhanin ay yung mga nakaraan na po natin na consultants. Na kung ito naman po ipapalitan, di pwede rin po, ang sa atin nga po, gaya na kung nasabi ko kanina, this is a position of trust and confidence na kung sa tingin po ng ating mahal na alkalde ay makakatulong doon sa mga usapin patungkol sa health, social services at investment. So, nasa ating po, sa ating pagbibigay ng authority na ating Sangguniang Panlungsod kung ating pong bibigyan. At ako ho'y naniniwala, dito ho siya isang napakalaking bagay ho dito yung investment promotion. Dahil ho doon sa isang pangarap ay hindi na natupad at nahuli agad ng punong lungsod ang isang pangarap na yan na ngayon ho ako'y isa ring nangangarap na makuha uli ang pera kong pabalik sa akin. Yung one dream. Tama po yun. At siguro kailangan niya po para dun sa mga ganitong consultants. Salamat po. Discussion, the Honorable Mendoza is recognized. Habang nakatayo na rin nga ho ang ating committee ng appropriation, kasi nabanggit na nga ho kanina na ang pondo ho dyan ay 1.2 million. Ilan na ho bang consultant ang atin pong nailagay dati ho para meron tayo sa education, meron ho tayo sa ibang mga department ho natin? So ngayon po, as per our head ng committee po ng good governance, ay may 3 na po nung first half po ng ating taon. So, at ito po rin, at ngayon nung susunod na second half, yung ating pong kontrata naman pinag-uusapan, ay good for 3 lang din po na tao. So yung 1.2 million ho kaya na pondo diyan abot pa ho kaya sa inilagay natin mga consultant? Kasi ho meron na tayong 3. Tapos 3 ho uli ngayon. Kung ating pong... Kung ito ho'y susumahin natin, ay aabutin ho ng 1.2 Sobra-sobra po. 120,000 ho per month. Hindi po. 60,000 per month kasi Sa 3 po. 20,000 times 3. Oh, sabi niyo meron po 3 pa rin kanina. So, first half po, 60,000 times 6, it's 360,000. So, kung tayo po yung magkikwentahan para sa next 6 months, 360,000 po. So, kung susumahin ho natin ito, 720,000. At may sobra pa ho tayong 480,000. Hindi, ang ibig ko sabihin, wala na ho tayong ibang consultant na hinar this year? Same position for the first 6 months, yung 3. So, ngayon ho, ay dito 3 panibagong kontrata para po dun sa 3 bagong consultants o kung sino man yung lumang consultants. Wala na akong Committee on Education. So, ito na lamang po ang consultant ho natin, wala nang iba. Yes. Okay. Yes, sir. So, after ho nito, di 60,000 nga for 6 months, that's only 360,000. 360,000. Wala na ho ibang benepisyo pang napapabigay sa kanila, like 13-month pay. Sa ngayon po, wala po kasi ito yung kontrata ang pinag-uusapan. So, contractual po siya. So, wala hong ibang benepisyo, just the 20,000 a month. Yes, sir. Okay. Sige po. Salamat po. Any further discussion? Objection? The chair hears none. Committee report number ethics-2015-004 is hereby. There's those who are in favor of the committee report, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in favor. 1, 2, 3, abstain or against? 8 in favor, 3 abstain,
The committee report is hereby approved. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1, Kapasyan Bilang 28-2015 adopted by the Sangguniang Barangay of Refer to the Kayamanggi. Committee on Peace and Order and Barangay Affairs. Number 2, letter request of Barangay 3 na lang. Barangay 3. Okay lang. Nadala na may barangay request isang kapasyahan ng Barangay 3. Ganun lang. adopted by Barangay 3. Refer to the Barangay Affairs. Kapasyahan adopted by Barangay 3. Barangay Affairs and Traffic. Ordinansa Naka-number, sabi ko number ka na. Ordinansa bilang number 4. Ordinansa bilang 05-2015 adopted by Sangguniang Barangay 3. Committee on Traffic and Committee on Barangay Affairs. Number 5, Ordinansa bilang 06-2015 adopted by Barangay 3. Refer to the Committee on Local Economic Enterprise and Barangay Affairs. Ordinansa bilang 07-2015 adopted by Sangguniang Barangay 3. Refer to the Committee on Local Economic Enterprise and Committee on Barangay Affairs. Ordinansa bilang 09-2015 adopted by Sangguniang Barangay Refer to the 3. Committee on Environment. Number 8, reclassification request of Emmanuel Makasait. Committee on Land Use. Number 9, reclassification request of Arturo Reyes. Committee on Land Use. Reclassification request of Gregorio Mendoza. Committee on Land Use. Number 11, resolution number 003-2014 adopted by the Lipa City Appraisal Committee. Committee on Appropriations. Number 12, resolution of the Risk Reduction and Management Council. Refer to the Committee on Peace and Order. Number 13, request for exemption from amusement tax, the Perfect Voice Concert. Refer to the Committee on Ways and Means. Number 14, financial statements of General Fund Consolidated. General Fund proper. Noted. Number 15, letter of residence of Adelina Homes, San Carlos, Lipa City. Refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. Number 16, supplemental budget of Barangay Balintawak. Appropriations. Number 17, supplemental budget of Mabini, Lipa City. Appropriations. Number 18, supplemental budget of Barangay Pinaggawitan. Committee on Appropriations. Number 19, letter of residence of San Celestino. Committee on Environmental Protection. Number 20, reclassification request of Miss Amelina Maglinaw. Land Use. Number 21, reclassification request of Nancy Cueto Briones. Land Use. Number 22, reclassification request of Leia M. Castellano. Land Use. Number 23, reclassification request of Natalia Suelto. Land Use. And number 14, letter complaint of Jerry Mendoza, President of CITA Bill Homeowners Association. Refer to the Committee on Health and Sanitation and Infrastructure and Engineering. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Lebiste is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution requesting the Bureau of Fire Protection through Captain Ferdinand Von Nicasio to conduct a weekly, once a week, preferably Friday, from 10 p.m. to 11 p.m., a water spray at the wet section of the Lipa City Public Market. Seconded by the Honorable Katipon. Discussion? Jointly moved and seconded. Objection? Hearing none. Committee report? No. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Next, committee report of the Committee on Housing and Land Utilization.
Mr. Chair, Committee Report number 2015-029. This committee recommends the August body to direct the Secretary of the Sangguniang Panglusod to endorse the request of Honorable Monfero to the Office of the City Mayor for observance of the normal process and the proper endorsement back to the Sangguniang Panglusod for its disposition for the third and final reading. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Linatok. Discussion, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, I did not sign the committee report, although I seconded the rendering of the committee report, because I believe that the August body received the request of the Honorable Monfero, wherein in this August body, we have been receiving matters regarding to the issuance of special use permit, which are also not endorsed by the local chief executive. So, naniniwala po tayo na bagamat ito ay hindi na-endorse ng ating city mayor, ay ito ay may kaalaman na rin kahit papaano sa ating city mayor. Bakit po kailangan ibabalik natin muli sa city mayor whereas nag-file po sa atin? Ito po ay naniniwala ko na Sangguniang Panlunsod ay pwedeng direktang lumapit ang sinumang mamamayan upang sa kanilang pagninegosyo, paghahanap buhay at pagiging isang lipenyo ay pwedeng magdirekta ng kanilang concern sa Sangguniang Panlunsod. At yan po ay malinaw na patakaran din ng ating pangkasalukuyang Vice Mayor. Kung kaya nga po at marami na rin tayong mga maliliit na mga negosyante dito sa lungsod ng Lipa, merong pong mga maliliit na gasolinahan na humihingi ng ganitong request na hindi naman na natin po binabalik. But the thing is, Mr. Presiding Officer, we have received the court decision regarding this matter. And the court is clear, the resolution of the court is clearly stating that the said office in charge of giving special use permit is mandated by the proper court to issue the said request, Mr. Presiding Officer. So naniniwala po ako na bagamat yun ang nasa committee report na i-refer back sa ating city mayor, bakit po hindi natin aksyonan na ngayon ng Sangguniang Panlunsod sapagkat marami na po tayo ditong na-aksyonan na nabigyan ng special use permit na sinasabi nating direktang nag-apply sa Sangguniang Panlunsod, Mr. Presiding Officer. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, bagamat sabi ko nga po, meron pong ibang mga hindi dumadaan sa atin, hindi dumadaan po sa endorsement po ng City Administrator, pero ito po yung ginagawa na natin. Malimit ngayon, lahat po halos ng ating pong ina-apply po sa atin ay dumadaan po sa administrator upang sa ganon for proper endorsement nila. At doon naman po sa decision po ng court, hindi po dinedirect po ang Sanggunian to issue special use permit. The matter is directed to the executive. Ibig sabihin, idinedirekta po ito sa executive, hindi po sa Sanggunian. Malamang po ang ating pong CA ay hindi po siguro nila alam yung proseso po dito sa ating lokal na kinakailangan po ay bigyan po ng authority ng Sanggunian ang City Mayor upang sa ganon makapag-issue ng special use permit. Kaya idinerekta po nila ang pagbibigay po ng special use permit sa executive, not to the legislative body po, Mr. Chair. The Honorable Linatok is recognized. I believe that in the writing of the proper court, it is said that the department / office is mandated to issue special use permit. It is very clear, Mr. Presiding Officer, that the local chief executive cannot issue the special use permit without the authority of the Sanggunian. So we are a prerequisite to the said office in order for them to issue the special use permit. So, ganun din po yun. Parang yung isang trend. Parang isang trend po yan na magkasunod yan. Hindi po pwedeng umusad
ang isang parte ng tren na hindi hihilahin nung pinaka-traktor, Mr. Presiding Officer. Ang ibig po sabihin natin dito, yun pong authority ng City Mayor mag-emanate sa atin. Hindi naman po talaga ang Sangguniang Panlunsod, Mr. Presiding Officer, ang mag-i-issue ng special use permit. It is the City Mayor who shall issue the special use permit. Therefore, Mr. Presiding Officer, with the request of ng isang mamamayan na naghahanap buhay po dito sa lungsod ng Lipa, ay bigyan lang natin ng authority ang City Mayor upang siya na ang umaksyon kung bibigyan ng Mayor ng special use permit o hindi ang naturang negosyante, Mr. Chair. The Honorable Katipon is recognized. Yan ho ay parang bola ng basketball na ibinabalik-balik-balik. Kung kaya ho ng sanggunian ng bawat isa ho sa inyo na bigyan ng authority ang mayor para bigyan ng special use permit, tapusin natin. Ngayon, kung hindi naman ho, pagbutuhan natin, wala hong hinanakita. Ito may demokrasya dito sa loob ng sanggunian. Dahil kung ibabalik din natin sa mayor, tapos ang mayor request sa atin ng authority for the special use permit at ang kalooban natin hindi naman doon, ay lalo lang natin pabibigatin ito. Ngayon, tayo ay magkaroon ng division of the house. Kung sinong boboto, nabigyan ng special use permit. Kung hindi boboto, ito naman ay may demokrasya. Walang hinanakitan dito at ito naman ay walang personalan. Ito ay trabaho lang. Nagkataon na yung isang involved ay kasama natin sa sanggunian. Kung kasama man yan, natin siya. Kung hindi tayo boboto, ay maunawaan din niya. At tayo dito ay may kanya-kanyang prinsipyo. The Honorable Makasaet is recognized. Mr. Chair, I believe yung ating pong mga miyembro ng Sanggunian ay binigyan po ng tingi-tingisang kopya ng desisyon. So, ang aking pong katanungan po muna siguro dun sa ating chairman ng committee ay, kasi kung ito po ang naging finding po ng ating committee, siguro it's proper din ho, bago yun, tayo yung magbubuto ha, kung yun sa division of the house, malaman po muna natin, mabigyan din po ng tamang impormasyon ang bawat miyembro ng Sangguniang Panglunsod na patungkol ho dun sa lahat ng dapat mga impormasyon na i-consider. Katulad ho ng decision ng korte, kung ano po yung repercussions po nito, at kung ano man po yung iba pa na dapat po i-consider. Kasama na rin ho yung nabanggit po kanina ng ating chairman ng committee. So, doon po sa ating chairman ng committee, kung ano po yung resulta ho ba ng ating committee report patungkol naman in relation ho dun sa ruling po ng korte. Kung ano bang ating magiging interpretation dun sa ginawang ruling po ng korte. Mr. Chair, I request for a 1-minute recess. The Chair declares a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Monte Alto is recognized. Since this committee report is on its third and final reading, na-approve na po natin ito noong nakaraan, and the mere fact na ang request po ay request for the passage of a resolution granting authority to the local chief executive. So, hindi po ang executive ang nag-request sa atin ng authority na makapagbigay ng SUP. Yung pong involved na tao, ang nag-request ay siya po ba ay binigyan ng authority ng mayor para makapag-request sa atin. So, medyo sa tingin ko po ay tama itong ating ginagawa na i-refer back muna sa kanya for the mayor to ask us the authority, not the person who is involved, Mr. Chairman. The Honorable Hernandez Veloso is recognized.
Doon lamang po sa magiging action lang po natin today and our decision to refer it to the Chief Executive. I would just like to state po that this will not waive in any matter any action of the Sanggunian for future instances kung sakaling mapabalik po ito. Kung ito man po ay maging endorsement or request to the Sanggunian requesting for the special use permit or authority to grant the special use permit, because I have a different reason or I have a different point kung ano po dapat ang maging action ng Sanggunian pagdating sa issue na to ng mandamus ng korte sa atin po. So, I just like to state for the record that whatever is the outcome of the voting today, if ever po ito ay maparefer po sa City Executive at mapabalik po ito sa Sanggunian, it will not in any way waive our right to explain or to do anything else that is not aligned with the actions po natin ngayong umagang ito. Okay po, reserve nyo lang po yung inyong comment and suggestion. If the time comes po na ibalik po ni Mayor yung request. Sino pa? Yes, Mayor pa. Honorable Makasayat is recognized. In continuation lang po dun sa kay Honorable Veloso, kasi kailangan pong pag-usapan at makita dun sa ating committee report, yung, kasi nga ho, ang naglalaban dito ay yung powers and authority ng dalawang distinct body. One body is the court, which mandates us to issue an authority, and the other ay yung power po ng ating Sangguniang Panlunsod na alam naman po natin na discretionary. So kasi dito may question of law na pinag-uusapan. So I suppose dapat po doon sa ating committee report ay nakasulat ano ba yung magiging epekto nito at malaman at mabigyan po ng tamang, I think the purpose of having a committee report is to apprise everyone of the proper information to make the necessary or proper decision. Comment po from the chair. Considering po na ito po ay nasa third and final reading na, at ito po ay unanimously approved nung pong previous session during the second reading, wala na pong power ang Sangguniang Panglunsod na baguhin po yung intent ng committee unless ito po ay with regards lang po sa form. So ngayon po ay wala naman pong binago. Binago po ba tayo sa committee? Kung wala po, ay we will proceed po sa votation. Any other, there's an objection from the floor. There's an objection. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4, 5. 5 in favor. Sino pong against? 1, 2. Para 5. Alam mo ka? Doon, against ka doon? Ulitin po natin, ang ating pong inaaprobahan na motion na galing po sa committee report ay ito po inire-refer sa mayor para po ang mayor ang humingi ng proper endorsement sa Sanggunian. What's the point of order? Point of order, Mr. Presiding Officer. Ang pinag-uusapan lang naman po natin dito is the third and final reading. Ang second reading po inaipasa na ho natin and I think it was unanimously approved. So the only thing na kailangan pag-usapan dito is the text of the ordinance or the resolution na kailangan ipasa sa third and final reading. So kung ito ho ay teksto ang pinag-uusapan natin, ay di approve na ho iyan ng second and final reading eh. So ang pag-uusapan lang ho natin dito, kung ano ho ang nakalagay sa title or doon sa context ng ating pong ipinapasa na committee report. So I don't think, Mr. Presiding Officer, hindi ho natin kailangan pagbotohan pa ho uli. Ang kailangan pagbotohan ho uli natin dito ay kung ano lang po ang termino o kung ano lang po ang nakasulat na kailangan ho dun sa committee report natin or sa resolution or ordinance. Siguro para po wag po tayong malito, papakapatay po muna nitong committee report na ito. Kasi ito po yung title lang eh. Hindi nyo po nakikita yung recommendation. Iba po kasi yung title sa naging recommendation. So yan. Basa na po yung committee report. Yung final na recommendation nyo na lamang. Pasahon natin sa second reading na ang ito pong committee report. So, ito pong committee report na ito na rin ang atin pong kailangang ipasa kasi pasado na po ito sa hindi po committee report ang ano lang po para po kalinawan ng lahat. Hindi na po committee report ang ating pinagbobotohan. Ito po yung resolution na ini-endorse po ngayon ni Konsehal
Puwa. Basahin niyo po yung resolution na inyong i-endorse for third and final reading. Mr. Chair, para po sa kalinawan po ng lahat, this committee recommends the August body to direct the Secretary of the Sangguniang Panglunsod to endorse the request of Honorable Nonato Monfero to the office of the City Mayor for observance of the normal process and proper endorsement back to the Sangguniang Panglunsod for its disposition. Yun po ang aking committee report. Para po maliwanag, I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. There's a motion, duly seconded. Any objection? There's an objection. Those who are in favor of the motion, duly seconded for third and final reading, based on the committee report on its second reading, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in favor. Those who are not in favor, please raise your right hand. 1, 2, 6, 2, 8. Sino po ang abstain? Konsehala Concon, abstain? 9. Konsehal Patmon, 10. Nawawala isa, si Bulak. Si Bibong. Nasa si Bulak. 10 pa lang po yan, dapat 11. Hindi, against. Si Bibong, di pa naboto. Okay, ulitin po natin. CCTV, Secretariat. Tingnan natin ang husay, Those who are... sige. Those who are in favor of the committee report, please raise your right hand. Konsehal Joel Puwa, Konsehal Kathleen Briones, Pasita Eslabiste, Macmac Lawansing, Bibong Mendoza, Raul Monte Alto, and Nilo Katipon. Ilan po? 7. Those who are not in favor, please raise your right hand. J.R. Makasaet and Don Linato. Abstain, Concon Hernandez Veloso. Total po natin. Grabe naman kayo. And Konsehal Patmon ay abstain. So 11 po. The committee report is approved for third. The motion duly seconded is approved for third and final reading. Next, the Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Gualberto Silva with an area of 466 square meters located in Barangay Banay-Banay from residential use to commercial use for the third and final reading. Gently moved. Any second? Any seconded? Seconded by the Honorable Hernandez Veloso. Discussion? Objection? The chair is none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Rafael Sayas with an area of 500 square meters portion from a total area of 7,966 square meters located in Barangay Tambo from agricultural use to residential use for the third and final reading. Any second? I'm requesting all members of the Sanggunian to kindly observe the proper decorum. Tayo po ay ongoing atin pong session. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Linatok and Lebiste. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Next. Ikaw pa. Pag-ibig muna. Privilege. Hindi pa pala. Sige po. The Honorable Briones is recognized. Mr. Presiding Officer, I move for the passage of a resolution authorizing the City Government of Lipa, represented by our Mayor, to enter into a memorandum of agreement with the Home Development Mutual Fund for third and final reading. Jointly moved and seconded by the Honorable Makasaet. Discussion, objection, the chair is none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Presiding Officer, again, I move for the passage of a resolution authorizing the City Government of Lipa, represented by our City Mayor, to enter into collection servicing agreement with the Home Development Mutual Fund for third and final reading.
Jointly moved and seconded by the Honorable Lebiste. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Consultant. Sige, consultant. Again, Mr. Presiding Officer in the Committee on Good Government, I move for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor to hire consultants on health services, social services, and investment promotion to render services from July 1, 2015 to December 31, 2015 for third and final reading. Mr. Presiding Any Officer. second? Second discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly second. The votation during the second reading shall reflect on the third and final reading. Motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. Presiding The Officer. Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, ito po yung regarding po doon sa pinasa ko po noong committee report noong last week regarding po doon sa authority po ng City Mayor para po doon sa property po ng City of Lipa sa Dagatan. Ano po, hindi lamang po ito napasama doon po sa third and final reading na report. Kaya po ngayon po ay ipapasa ko na po at Mr. Chair, may I request for the urgency. The point of order. The committee report, Mr. Chair, was deferred. So, this is not for third and final reading. This is only for reporting, Mr. Chair. Second reading, Mr. Chair. Okay, Because it was referred. based po sa record ng ating secretariat ay yan po pala yung na-deferred. Defer pala, no? Apo. Ako nga pala nagpaano. So, pwede po kayong maupo muna. I'm declaring a 1 minute recess. Okay, privilege. Wala po. Announcement. Wala po. Privilege. Mamaya, after ng privilege. The Honorable Monfero is recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon ho sa ating lahat, sa ating mga bisita. Ang privilege ko po ay with regards po dito sa ating mga bata na hindi ho natin malaman dahil meron hong lumapit sa akin na ilang concerned citizen at ang nagiging problema ho dito sa mga batang itong lansangan, kung ito man po ay mga badyaw, kung ito man po ay kusang galing, ay ito ay nakakapurhisyo na. Ang may pangyayari po, hindi po ako nagtatagal, din ho sa barangay Sabang, ay meron ho dining binato na isang kasamahan natin at yun ho, tinamaan ho sa ulo at na-hospital. So, tinahiho din sa hospital ng Lipa. Ang isang pangyayari ay meron dito yung isang convenience store dito sa may LCC na pinasok ho ng mga batang ito at pinaghihingan ho yung mga namimili doon sa loob. Nung hindi ho magbigay ay pinagduduraan at kumuha ng mga pagkain sa loob ng isang convenience store. Ang isa pang pangyayari ay ito yung mga sumasakay sa mga jeep na narito sa atin sa pagmalapit na po. Dito sa ating bayan, pag may traffic na, sila ho ay sumasakay sa mga jeep at ganon din ho nagiging sistema. Pagka ho hindi binigyan ng pasahero, yun mga batang sumasakay, ay nandudura at nananakit. So, with this, Mr. Chair, ay siguro kinakailangan nating aksyonan to dahil po sa hindi lamang po taga rito sa ating lungsod ang nagrereklamo, pati po yung mga dayo dito sa atin ay napupurhisyo at napakasamahong imahe na ang ating lugar, ating lungsod ay umuunlad, pero meron po tayong mga ganitong mga tao na nakakapurhisyo po sa ating mga kapwa. So with this, Mr. Chair, sana po ay may refer ito sa tamang komitiba para po maaksyonan dahil hindi na po ito isang buwang problema. Meron pong isang taga-SM na tumawag din sa akin at isa po siya sa naging biktima nitong mga batang ito na namumurhisyo na kung hindi po natin gagawa ng paraan ay sa palala po ito. So yun lamang po at maraming pong salamat. Refer to the Committee on Social Welfare and Peace and Order. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, ito po yung additional lamang po sa privilege po ni Consigliere Monfero. Ito po ay yung pong topic na na-discuss po niya, ito po yung nagkaroon na po kami ng pagpupulong ng ating pong COP ng Lipa na si Colonel Verde
Ngayon din po ng ating pong sipos na sa paunguna po ni Ambo Reyes noong nakaraan na lahat po ng mga badyaw ay huli na baka po within this week at nag-alat na po kami ng space kung saan po sila ikukulong. Ano? Sila po ay allotted po kasi tayo na magkulong ng kumbaga kahit minor 8 hours, no? 8 hours natin sila ikukulong. After 8 hours sila po ipakakawalan po muli natin. At pagka sila po nakita pa rin dito sa lipa within an hour, ay huhuli na po muli natin. Ano? Kumbaga sila na po ang magsasawa at sila po magkukusang aalis dito sa lungsod ng Lipa. Ano? Dahil alam naman po natin na kumbaga ito pong grupong ito po ay pwedeng i-consider na natin isang sindikato. Ano? Dahil ito naman pong mga ito ay pag inihatid nyo sa pier, ay pagbalik dito, may arki-arkila pang mga sasakyan, ano? May mga sasakyan naghahatid kung saan nakakapagtaka kung papaano o mga ito nakakaalkila ng isang sasakyan. At kung makipapansin din natin sa gabi, habang tumpok-tumpok ang mga ito, mayroong isang motor na umiikot na kung saan itong nakamotor na ito nangongolekta ng mga napalimusan o yung mga napanghingi ng mga bata at ng matatanda. Ano? Kaya napag-desisyonan po namin kasama ang ating pong COP na sila po'y huhulihin at kumbaga para pag napansin nila hindi sila kumikita sa lungsod ng Lipa, kusa na silang aalis. Ano? Dahil pagkalabas pa lang nila, within an hour, huhulihin na uli sila. Ano? Kumbaga, wala na silang chance upang maminsala pa at mamalimos kung saan-saan. Yun lamang po, Mr. Chair. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, ang privilege ko po ay with regards dun sa ating pinasang batas 6 months ago, yung pong anti-dangling law. So pwede mong panoorin muna natin itong nasa screen natin para bago ko ituloy ang aking privilege speech. Yung balita. Patay naman ang isang binatilyo at 2 pang batang babaeng maluban na sugatan nang matumba po ang isang poste ng kuryente sa Cebu City. Nakuna ng CCTV ang nangyaring aksidente. Nagpapatrol si Karin Asutilia. Kuha ito sa CCTV ng bahay ni Brian Villafuerte sa Barangay Tinago, Cebu City. Nakuna ng isang batang lalaki na nakaputing t-shirt na umupo sa isang barbecue stall. Maya-maya pa ay biglang natumba ang konkretong poste at direktang bumagsak sa bata. Natabunan ng alikabok ang paligid pero makikita ang mga tao na nagtatakbuhan. Agad namang dinala sa ospital ang 13 anyos na si Ralph Boreros pero idineklarang dead on arrival sa Cebu City Medical Center. 2 pa ang isinugod sa ospital na malubhang nasugatan matapos mahagip ng kawad ng kuryente. Ganon minyang usa kay natatugan. Ayon kay Doreen, nagkayayaan silang magkaibigan na mag-barbecue nang matumba ang poste. Nakatakbo siya pero naiwan si Ralph. Ati man dahil to, dili to makanoy kipikitan. Ayon sa mga residente, inireklamo nila sa Visayan Electric Company ang nakalaylay na mga kable pero hindi ito inaksyonan ng kontraktor. Naalam mo tagabi ko, kadi na mo ay tagapintiti na. Sobrang panghihinayang naman. Naman yung ating mga picture ng ating mga poste sa ating mga karsada. Kita niyo po yan? Wala na po yung tukod. Yan po ay talagang halos nakalapat na lang sa karsada. Sige. Meron din pong ganyan sa Dagatan. Yan po ay kina Vice Mayor Eric. Sino pong taga-Dagatan? Makikita niyo yung papuntang Dagatan sa left side. Meron din pong ganyan. At lagi po nating sinasabi na itong mga posting ito ay nakaharang sa karsada natin na kung saan ay napakadelikado rin sa mga motorista sapagkat kapag kagabi kung ikay overtake ay hindi mo akalain na mayroong nakaharang na poste sa gitna ng karsada at isa pa ay sagabal sa ating trapiko. Makikita nyo po yung papuntang Dagatan. Ayan po sa halip na nakakadiretso pakanan, makakalusot yung tricycle o sasakyan ay hindi po dahil nakaharang yan. So yan po ay isa ring cause ng trapiko dito sa lungsod ng Lipa. So tayo po ay nagpasana ng anti-dangling law. Pero sa tingin ko po ay walang implementasyon na ginagawa. So atin pong binubuksan muli ito sa chairman ng Peace and Order
na sana ay wag na nating patagalin ito. Kung tayo ay may listahan na at siguro naman po walang maibibigay na listahan sa atin na mga poste na pwede nating i-penalize. Sa oras na ito ay wala po silang maibibigay na listahan sa atin ng ilang poste ang dapat alisin sa ating lansangan, sa ating karsada. So sana po ay ito'y ma-actionan agad-agad, sapagkat darating po ang bagyo, mga bagyo, ay baka po tayo makapinsala ng buhay. Ano po? So, Mr. Chairman, sana po ito'y ma-repair agad sa komitiba muli at itong anti-dangling ito, law na ito ay ating bigyang ngipin upang hindi po tayo makadisgrasya ng buhay gagaya po nangyari sa Cebu. Marami pong salamat. Refer to the Committee on Public Utilities, Engineering and Public Works, and Traffic. The Honorable Linato is recognized. Kaugnay po ng nabanggit ni Kunsel Raul, last year po ganitong panahon ay naipatawag na po natin ang Batelec at ang ilang mga telecommunication. At sila po ay nag-usap-usap at sinabi po nila noong July, kung di po nagkakamali, July 2014, ay nangako po sila na within the 10-day period after nung committee hearing po natin. Tayo naman po ay may record nung ating committee hearing. Ano po? Pwede po nating ma-check doon, 2014 po yon, na ang sabi po sa atin ng Batelec at ng mga telecom companies ay within the 10-day period ay aaksyonan nila yon at gagawa sila ng plano kung paano aayusin ang lahat ng iyan. Ano po? Nangako po sa atin ang mismong representative ng Batelec at mga telecommunication. Subalit, hindi po sila tumupad. Sad to say, ay hindi po tumupad ang Batelec, ang pamunuan ng Batelec na dumating dito mo doon sa kanilang pangako na aayusin nila ang lahat na yan. At sila magsusumite pa nga sa atin ng kanilang schedule ng program para sa paglilinis ng lahat ng poste na yan at mga kung tawagin nga po ay black spaghetti. Ano po? Kung kaya nga po ay sa lalo't madaling panahon ay matingnan po natin ang anti-dangling law natin at upang mapatawan ng kaukulang penalties ang mga nasabing kumpanya na kung saan ay hindi tumupad sa kanilang pangako dito po during the committee hearing of the Sangguniang Panlungsod, Mr. Chair. The Honorable Puwa is recognized. Bago ho kayo akin dudugtungan lang ho yung kay... Tama ho yung kay Crucial Raul, kay Crucial doon na kitang-kita ho natin. Ang isa pa ho, yan ang DPWH, napakarami ho yung project galing ho sa mga congressman, especially kay Congressman Dong Mendoza. Mga 2 billion ho yan na ginawa ho nating 4 lanes o yung ating mga kalye. Makikita rin ho nyo sa sample din sa picture na yun ho mga poste, pag nag-overtake kayo ng right, diretso ka sa Mediatrix o kaya ay sa Medics. Malayo ang ospital ng Lipa pagkakuan. So yan ho. Ibig sabihin, isama na rin ho sa committee hearing, yun ang pag-aalis ng poste doon sa ginawa hong 4 lanes. Katulad ho din sa Tagatan, meron na rin ho din ng ilang poste nakaharang. Doon ho sa amin sa Papinagkawitan, ang poste ho ng 4 lanes, nandoon na rin ho sa karsada. Kaya ho dapat ito ay kanilang maayos at ito ay buhay ng tao. Ang napakadelikado ho dito. The Honorable Linato is recognized. Kadugsong po uli ng aking nabanggit kanina at dinagdagan po ni Consel Nilo, ay naipatawag na po natin sila kasama ang DPWH. Ang itinuturo po ng DPWH ay ang Batelec. Ang sabi naman po ng Batelec, ang mga posting yan ay wala ng kuryente, kundi ang nakalagay na po dyan ay yung mga telecommunication at cable. Ang sabi po ng Batelec, ngayon, ang tanong ko po sa kanila, kanino may kontratang ngayon sa Batelec? It means Batelec po talaga ang may problema dito. Dahil sa Batelec nakakontrata yung mga public utilities na yan, kaya po sila ang may karapatan mag-order din
doon po sa mga telecommunication at cable, natanggalin yon upang matanggal na yung poste ng Batelec. So ang meron po ditong pagkukulang ay ang Batelec, Mr. Presiding Officer. Siguro po para isa na lang, si Konsehal Makasait, then kayo na po yung final. Ano? Final words? Sa akin na lamang po, Mr. Chair, siguro, alam ho natin na may mga existing contract ang mga ito. So, ang sigurong dapat tingnan ho natin ay kung hindi ho sapat ang activities po natin dito po sa local government, we could see po dun sa ating National Electrification Authority. Kasi ho, nakabase ho yung prangkisa ng ating Batelec sa pag-ooperate dito po sa probinsya ng Batangas, base po dun sa ibinigay na imprimatur ng NEA sa kanila. So, if we could also, siguro, copy furnish of whatever resolution we are having o kung ano man po yung ating batas na ipinapatupad sa NEA, kasi this is also one of the factors that are being considered by NEA as to whether or not yung kanilang mga binibigyan ng mga franchise ay ginagawa po ba nila ang kanilang mga trabaho bilang mga public utilities na nagsiserve po sa masa. So, yun lang po, Mr. Chair. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, kung sa pagkakaalala ko po, nung nag-committee hearing po kami niya, Konsehal Don, Konsehal Raul, ay kumbaga nag-usap-usap po lahat ng mga telecom companies, at kausap din niya ang Batelec na sabi, magkakaroon sila ng joint, ibig sabihin, sama-sama silang magtatrabaho kasi sa isang poste daw po ay hindi lamang PLDT nakalagay, hindi lamang Globe, kumbaga ay madami pong nakalagay doon, kaya kapag nag-operation daw po sila, ay sama-sama silang mag-ooperate. Upang sa ganon, yung mga poste, yung mga nakabitin po sa poste na mga wires ay matanggal nila ng sabay-sabay. Kasi yung palang linya ng Globe ay hindi pwedeng pakialaman ng PLDT. Kumbaga, dapat sabay-sabay sila mag-ooperate. So, as chairman po ng Peace and Order, kami nag-usap-usap na po ni Konsehal Don, ni Konsehal Raul, na kami po ay magpapaikot na ng mga staff namin upang sa ganon ay matingnan namin yung mga poste na yung bilang ng poste na kinakailangan tanggalin, yung mga bilang ng poste na kailangan linisin. At kung sa pagkakaalala ko po, nag-amyenda na rin tayo ng ating pong anti-dangling law na kung saan, kung di po ako nagkakamali, nilagay po natin doon ay 500 peso per post per day upon receive ng notification galing po sa City Engineering ang office, So, Konsehal, pwede tayo magbigay ng sulat noon. So, naipag-usapan po namin na dito na po tayo sa Sanggunian, tayo na po mismo ang magsusulat sa kanila upang sa ganon, mas mabigyan nila ng kakulang aksyon yung ating mga problema dito sa lungsod ng Lipa. Yun naman po, Mr. Chair. Okay, mayroon po tayo privilege. Announcement, urgent matter, the Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, I move for the urgency of the supplemental budget of Barangay Balintawak, Barangay Mabini, and Barangay Any second? Seconded discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Likewise, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the supplemental budget of Barangay Balintawak amounting to 990,949.91 cents, of Barangay Mabini amounting to 301,721.99 cents, and Barangay Pinagkawitan amounting to 530,681.58 cents. Jointly moved by the Honorable Linatok, Katipon, Makasait, and unanimously seconded by all members of the Sanggunian. Any objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Likewise, Mr. Chair, I move for the urgency of item number 1 of the Barangay Resolution of Barangay Cuyumanggi. Any second? Seconded. Discussion, objection. Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Likewise, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the said Barangay Resolution. Any second? Seconded. Discussion, objection. The chair hears none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Secretary. Urgent matters. Number 1, the classification request of David S. Lim. Refer to the Committee on Housing and Land Utilization. Number 2, reclassification request of Leonard K.
Refer to the Committee on Housing and Land Utilization. Number 3, reclassification. Land utilization. Land use. Land use. Land use. Malon. Noted. Before the adjournment, meron po tayong request for alignment. The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, I move for the realignment of the amounting of 100,000 coming from the representation of Sangguniang, going to the representation of Sangguniang Panlunsod to be taken from office supplies of Office of Liga ng mga Barangay. Seconded by the Honorable Mendoza. Sabi mo na lahat? Likewise, Mr. Chair, I move for the realignment of the amount 50,000 coming from the MOOE of Liga to printing of Office of Liga ng mga Barangay. Likewise, Mr. Chair, I also move for the realignment amounting to 150,000 to be taken from Barangay Development Assistance Program to printing and binding expense, 100,000, training expense 50,000 of Sangguniang Panglungsod. Any further realignment from any members of the Sanggunian? Mr. Chair, lastly, amount of 600. I'm declaring a 1-minute recess. Session na resume. Lastly, Mr. The Chair, Honorable Makasait is recognized. I move for the realignment of the amount of 600,000 from Handog para sa Masa to Barangay Development Assistance Programs under the Office of the City Mayor. Okay. Any second to the motion? Any second? Seconded by the Honorable Mendoza and Luansing. Discussion, objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgent matter, the Honorable Puwa is recognized. Likewise, Mr. Chair, I move for the passage of the ordinance realigning the matters as stated earlier. Second. And seconded by the Honorable Linatok. Discussion, objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move to adjourn, Mr. Chair. Mr. Chair, urgency, Mr. Chair. The Honorable, before the adjournment, the Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, just to rectify the documents that have been submitted to us last session, ito po yung regarding po sa authority na hinihingi po ng ating City Mayor regarding po sa contract of sale of property located in Barangay Dagatan. Mr. Chair, ngayon po yung hawak-hawak ko na po yung mga dokumento na isinabit po sa ating bago ng ating pong appraisal committee, Mr. Chair. Ito po yung napag-usapan na nakaraan na hinahanap po natin yung proper signature ng ating po mga hepe ng treasurer at saka po ng city engineering kung saan po ang mga pumirma po ay yung ating pong mga OIC. Ano po, Mr. Chair? So, Mr. Chair, yan pong mga documents pong yan ay pipigay po natin sa secretariat for a proper as additional na-document na po ba ito? na-document na. So, the matter is again referred to the Committee on Land Use. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Any second for urgency? Wala. Meron po. Seconded by the Honorable Makasait. Discussion, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, tayo po ay magbebenta ng lupa ng lungsod ng Lipa. Ngayon lang po isinabmit sa Sangguniang Panlunsod ang mga pertinent documents providing the justification on the sale of the property of the lungsod ng Lipa. Hindi po ba natin dapat pag-aralan ang mga bagay na ito man lang? Tayo po ba'y mag-a-aproba nito nang walang pag-aaral na magbebenta tayo ng lupa ng Lipa? Na hindi po natin pinag-aaralan ng mga dokumento under question, Mr. Chair. Anong amen? For against. The Honorable Makasait is recognized. Amen, amen. Mr. Chair, duly noted po, but as we all discussed last session or 2 sessions ago,
napag-usapan na rin po itong matter po na ito. At sa tingin ko po yung mga documents naman po na ipinadala po ngayon ay meron ng mga documents dati na dahil nga may mga question tayo dun sa ilang mga dokumento, but then I leave it dun po sa ating chairman po ng ating committee ba kung ito po ipapayagan po nung as per his understanding of the matter, Mr. Chair. Before the Honorable Linatok, si Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, ito naman po ay dumana sa ating committee hearing at nang malaman po ng dokumento na sinabit sa atin ay parehas din. Hindi naman po nagkakaiba. Ito po yung ating napag-aralan at ito po yung nirekomenda po ng appraisal committee na ito po yung advantageous sa ating city. Kahit kung hindi naman po ito advantageous sa ating city, hindi po tayo bibigyan ng endorsement. Ano? At nandito po, hawak-hawak po natin ang committee resolution number 001-2015 na kung saan... Basa po, basa. Therefore be it resolved as it is hereby resolved that this committee conforms and recommends the subject property with an area of 30,000 square meters with lot number 3-B covered by TCT number 179650 be appraised the amount of 400 per square which is commendable and advantageous to the city. Ito po ang unanimously approved by our City Treasurer's Office, Mr. Doroteo Rosales, City Engineer Roldan Lopez, City Assessor Engineer Juliet Andal. Okay, ganito po. Yung po nga signatory before na mga representative, ipinalta na po at ang pumirma na po ngayon sa appraisal committee, yung mismong ng mga department head, ay kanila pong pinatutunayan na ang presyo po sa dagatan per square meter ay 400 pesos per square meter. So, ito po ang ating pagbobotohan. Kung before, either po pagbotohan natin kung tama po ba na 400 pesos per square meter sa dagatan or kung ano po ang mga actions na dapat pong gawin ng sanggunian before po magbenta ng property at kung mapagkasunduan po ninyo na pagbenta, ano po ang mga precautions po naman na dapat nating ilagay para po naman maging disadvantageous po sa City Government of Lipa. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, dapat po siguro maimbestigahan ang ginawa na ito ng appraisal committee. Dahil May 29 ay inaprubahan po nila ito without the signature of the City Treasurer and the City Engineer. Only the representatives signed the March 29 resolution. Bakit ngayon po nagpasa sila ng panibagong resolution? This is anomalous, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer, kung ano po yung nasa libro dapat ginawa na nila noon pa. Bakit ngayon po iba na ang pumirma? Ano po to? May itinatama na mali? Nang isa pa huling pagkakamali, Mr. Chair. Dapat po siguro ma-refer din to sa Committee on Good Government para maimbestigahan yung dalawang resolusyon na pinasa na ang una ay representative lamang ang pumirma at ngayon po, bakit po pumirmang bigla ang ating City Engineer at City Treasurer. Hindi po pwede na ang dahilan ay sila'y suspended dahil sila po ay nasuspended noong June 3 lamang. Pero yung pong resolusyon na naunang isinabit sa atin ay March 29, Mr. Presiding Officer, and that is on record of the Sangguniang Panlungsod, Mr. Chair. Dapat po sana maimbestigahan ang bagay na yan. The Honorable Makasait is recognized. Yes, Mr. Chair. We do not counter whatever kung ano man po yung ating pinag-uusapan na dapat pong investigahan. But then, we as the Sangguniang Panlungsod, we receive a letter coming from the appraisal committee na duly signed by the different members of the appraisal committee, wherein kung ito po yung duly signed ng ating mga members ng appraisal committee, it attaches with it yung presumption of regularity. So, since meron po tayo ng presumption of regularity dito, kung sakasakali nga po na mapapatunayan na meron nga pong anomalous doon po sa ating mga pinag-uusapan, I think this is not the proper court who should hear whether or not there's an anomaly doon po sa pagkakapirma. And kung titingnan po kasi natin, kung pumirma po dati yung kanila pong mga representative, in effect, sa pagpirma po ngayon ng ating mga department heads, it supersedes whatever, kung ano man po yung pinirmahan ho nung ating mga representative, na ibig sabihin ho nun, na pinapatunayan ho dun sa pagpirma. I'm just stating what can be seen by the naked eye dito po sa ating document na pinirmahan nila, na ibig sabihin mo ay
kinukumpirma nila kung ano man po yung pinirmahan nung kanila pong mga representatives na pumirma po doon sa ating appraisal committee. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, sabi po kasi sa atin dito ni Engineer Andal na yung mga representative na nabanggit na mga opisina ay pwede na maging member ng komitiba at sila ay nire-recognize. Bakit po kailangang palitan ang mga pumirma? Bakit ko kailangang ikumpirma pa nung mga department head nila? Kung sinasabi na po noon at in-endorse na sa atin, yun pong resolution ng appraisal committee. Ibig sabihin, yung una nilang ginawa ay mali. Dahil ang pinapirma nila ay yung mga representative lamang po ng departamento, Mr. Chair. Kaya nga po ito'y pinag-uusapan natin noong nakaraang session na bakit wala sa appraisal committee yung mismong city treasurer at city engineer. At sinasabi pa rin ng ating assessor noon na po pwede namang representative. Malinaw po nandito po sa minutes, Mr. Presiding Officer, na tinatanong po natin. Ang sabi niya ay puro opo, yes po, na po pwede at maaaring maging representative lamang sa appraisal committee, Mr. Chair. The Honorable Makasait is recognized. Sige po. Mr. Chair, yes, yun po'y natandaan po nating nabanggit ng ating city assessor na pwede nga po ang representative. But then, hindi naman po ibig sabihin na nagpasa na pinirmahan ng ating mga department heads. Ibig sabihin po na mali na rin po yung pinirmahan ng mga representative. Dati po kasi may kine-question natin yung kapangyarihan ng kung sila ang pipirma. So, ang ginawa lamang po, I'm assuming, because of the documents that we have right now, ay hindi mo po sabi natin, hindi mali po yung term na itinama eh. Kinumpleto. Kumbaga, yun ho sa ng ating mga members ng ating appraisal committee, kung ano po yung kakulangan doon po sa dati. Dahil po ito yung kini-question natin nung nakaraan po nating session. So, that's why kinumpleto lang po nila. Honorable Mendoza is Yes, recognized. in connection din ho sa sinabi ho ng ating kasama na si Consultant Linatok, I agree with this observation na siguro naman ho, bakit nga naman ho biglang-bigla na lamang nagkameron ho ng palitan ng mga signatures. Last week ho, nung ipinasok po ito, iba po ang nakapirma. Ngayon po ay ipinasok ko, iba ho ang nakapirma. Alam ho natin na ang pinasok ho ng papel sa atin dito ay merong presumption of regularity na lahat ho na ipinapasok na papel ay syempre ilagi ho pinapresume natin na tama. Ang tanong lamang po, at siguro yun ho ang gustong linawin ni Consultant Linatok, wala gahong karapatan ang Sangguniang Panlunsod na magtanong ho kung bakit nagbago ang kanilang mga pirma. Nagtataka ho lamang dito sa Sangguniang Panlunsod si Consultant Linatok kung bakit po nung isang linggo iba nakapirma, ngayon ay nakapirma. Siguro ho ang tinatawag niyang investigation o ang gusto niyang malaman ay kung bakit ganyan ang nangyayari. Na ang sabi ho kasi nung una, tama na rin naman ho yung una na sila ho ang pumirma. Bakit ho kailangan baguhin? Dapat ho ang hinanap po nila ay batas o kung ano ho ang magsasabi na tama ho yung pagpirma ng OIC at hindi ho ang pinalitan ay ang pirma. Siguro po, comment po from the chair. Siguro para po mapabilis po yung ating discussion, mag-concentrate na po tayo sa proposal po ng committee na kung yung sa 400 po ang appraisal committee at kung dapat po ba ipagbenta o bigyan natin ng authority ang mayor para magbenta ang lupa. Without prejudice naman po yon sa binuksan po kanina ni Conselton regarding din po sa magkapalit ng pirma. Ito po yung magiging subject po ng another hearing based po sa depende po sa chairman po ng committee ng ethics. Pero ang suggestion ko po ay if the members of the Sanggunian will allow, ay set aside po natin yung question regarding po sa additional signature, then concentrate po tayo dun sa case at hand. With due respect po sa ating presiding officer,
kung ito ho ay pag-uusapan na kaagad natin kung magkano po ang ibibidding o kung magkano ho ang magiging bid price o kung magkano ho ang mga minimum na presyo, ay ang atin po parang inaaprubahan na ho natin at hindi na ho natin tinatanong ang atin pong committee report kung ito ipapasa pa sa Sangguniang Panlunsod o hindi na. Kasi kung pag-uusapan po natin ay ang presyo na kaagad, ibig sabihin po lahat ho ay sumasang-ayon o ito ay siguradong papasa na po. With due respect po kay Consel Bibang, sabi ko po ipag-usapan po natin kung tama po yung ginagawa po ng appraisal committee sa regarding sa price at kung dapat po na ipagbili ng sanggunian. Ibig sabihin, we will decide first before we give authority sa mayor ay kung dapat po ipagbenta ng city ang lupa or hindi. Salamat po, Mr. Presiding Officer. So, pwede ko na magpatuloy ang aking pong sinasabi. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Yun nga po ang aking tanong din kanina na sinundan ko rin lamang po ang katanungan na ating pong kasama na si Consel Don Linatok. Ang aking pong pangalawang katanungan, ito po'y nabuksan ko na rin ho noong nagdaang sesyon o nung ito'y pinaaprobahan din ang pagbibenta po ng lupang ito. Ang sabi po nung una ay ito'y ipagbibili dahil ito'y advantageous sa ating city government. Ito po ay ang presyo ng unay 370 pesos per square meter, ngayon ay ipinagbibili ho ng 400 piso. Tapos ang sabi pa ho, kaya ho ito ipagbibili, ay bibili ho ng lupa para ho doon mapaglagyan ng MRF. Kasi ang unang intention po ng lupang ito ay para ho sa MRF. Ang sabi ho, kaya ho ipinagbibili itong lupang ito, ayaw pong pumayag ng barangay Dagatan. Tapos tayo ho'y bibili ho uli. Palagay ko ho'y nakita ho at na-present din nung una na meron hong bibilihin sa barangay San Celestino para doon ho ilipat ang MRF. Mr. Presiding Officer, nakalimutan ko lamang po ang kopya ng isang petisyon ng taga-Pudok 7 ng barangay San Celestino na doon ho ilalagay ang pagbebentahan nito at doon ho ibibili ang lupa. Nagpipetisyon ho ang Pudok 7 ng barangay San Celestino na hindi rin po sila pumapayag na paglagyan po ng MRF ang kanilang barangay. So, dinidiscuss ko nila rin ho lamang kung ano pa ho ang mga pwede mangyari pagkatapos. So, kasi yan ho'y nabuksan din ho natin noon at ang 4 na milyon pang matitira ay ilalagay din ho ata sa atin Mr. Chair. What's the point of order? Mr. Chair, bukod pong usapin yung pagbili ng lupa, ano po, ang pinag-uusapan pa lang po natin dito ay ang authority na ibibigay kay Mayor at ang mga kung ano man po ang ilalagay nating mga restrictions, kung minimum at hanggang maximum, kung baga, na presyo ng lupa pag-uusapan. Ang usapan po ng pagbili ay hindi pa po kasama dito. Actually po, yung letter niyo pong binabanggit niyo ay nasa agenda po natin yon. At ito po yung naka-refer, number 19 na agenda at naka-refer po ito sa committee ba ni Iyan po. Ni Macmac, Yan Media and Environment. Mr. Presiding Officer, yan niyo po sana may pagpatuloy ko kasi dyan naman po tayo sa puntos pong iyan darating. Ano po ang gagawin natin sa pera at kailangan ho natin ipagbili? Yun ho ang tanong bakit ho natin kailangan ipagbili kung hindi ho tayo bibili ng ibang lupa? Bakit kailangan pagbili ng property? Mr. Chair, alam naman po natin, simula na mabili po natin yung lupa, ay hindi na po natin napakinabangan. Bagamat ito po, binili po, wala pa po kami noon, nung bilhin po ito, ay ito po meant for MRF facility. Kaya lamang, ito po hindi nagamit. At ngayon po nakatenga lamang at ngayon po ay puro residential na po yung nasa tabihan nung lupa, kaya ito po hindi magagamit para hindi na po ito suitable for MRF, ibig sabihin. So, Mr. Presiding Officer, kung ito hindi ho suitable sa ating MRF, na andiyan ho ang chairman ho natin na environment at pwede hong gawin nilang botanical garden, pwede hong lagyan natin, makakatulong ho tayo sa kalikasan, pwede rin naman ho sa mga bang bagay ng agriculture ay makapagtanim din ho doon. Madami hong bagay na hindi ho pagbibenta. Siguro ang kinakailangan natin, kasi napakaliit na amount, kayo na rin po ang nagsabi, na ito po'y residential. Tapos ang presyo po'y nakalagay po ay 400 piso kung ito'y residential na area. Sa subdivision ho dito o kung hindi man ho subdivision, sa ordinaryo hong naninirahan ho dito sa lungsod ng Lipa, wala na rin hong presyo na 400 piso para ho doon sa property. Lalo't yun ho ay nasa palibot na ng ating pong mga residential na lugar. The Honorable Puwa is recognized. Hindi naman po sinabi ditong ibebenta na agad sa halagang 400 piso. Nakalagay po dito, the vicinity with the prevailing market value averaging per 400
per square meter. Hindi po sinabing agad na ibebenta ng 400. Pwede po natin ditong ilagay na 400 minimum. Ano po, Mr. Chair? Pwede ho ba natin gawin na 1,000 ho diyan at yun po minimum na ho natin. Pero bago ho sana nga natin pag-aral, bago ho natin pagbotohan at bago ho tayo magdesisyon ng pagbebenta ho ng lupa ho ng lungsod ng Lipa, ay tingnan ho muna natin kung ano pa ho ang pwedeng pakinabangan na mas makakapagbigay ng tamang ano dyan sa lugar na yan. Kasi kung tayo magbebenta na lamang na magbebenta ng property ng Lipa, baka yung mga susunod na henerasyon dito sa atin, wala nang magamit na property ng Lipa. Baka ho pwedeng yan idikit din natin doon sa mga school ho natin. Halimbawa ho meron hong mga lumalapit sa atin dito ang mga university at mga koleyo ng state o baka ho pwedeng doon ho natin ilagay yung mga ibang amenities na kailangan sa atin pong KLL. Baka ho gusto ring umutang at lagayin ho natin ng iba pang sports facilities na pwede hong paglagyan doon. Madami ho pwede hong pakinabangan ang lupang yan. At hindi naman po porke hindi ho ginagamit ay ito'y disadvantageous na kagad sa atin hong lungsod. So gusto ko lamang ho sanang linawin na kung pwede ho ay pag-aralan ho nating mabuti, tingnan ho natin kung talaga hong ito ay disadvantageous sa government dahil lamang sa hindi ginagamit, pwede pa ho natin gamitin kung tayo po ay mag-iisip ng tamang proyekto para doon ho sa lupang iyon. Salamat po, Mr. President. The Honorable Katipon is recognized. Ito yung sitwasyon. Ang issue ho yung appraisal committee. Ngayon ho yung paper trail, ang tawag ko din yung dokumentong tumakbo papunta rito, ay dalawang bagay ho ang ating gagawin. Ito ho ay maaring disadvantageous to the city at advantageous. Pag tayo ho ay nagkakaso sa ombudsman, ang pag-ombudsman ho, yan ho yung mga government official, government employee, yan ho yung papunta. Pag private ka ho, papunta ka din sa municipal trial court, korte. Mapakabigat ho tayo mga ombudsman din sa dokumentong are. Noong Mr. Chairman, January 8, 2015, sinabi ho ng presiding officer noon as chairman ng Lipa Appraisal Committee, Engineer Juliet Andal, na ito ang mga umaten. Assistant City Treasurer, Mrs. De Castro, Assistant Engineer, Melinda Marcial, representative of the City Engineer. That was January 8, 2015. Signed, Assistant City Assessor for Operation Belia Lagota, attested Engineer Andal. Ito ho yung minutes ng meeting na inatinan ho nila, sign ho sila pareho. Ito ho delikado, ito isa pa ombudsman ho ang punta ng mga ito pag hindi ho natin din ito tinulungan at inayos. At the same day, January 8, 2015, attendance, presiding officer, Juliet Andal, Chairman, Lipa City Appraisal Committee. Attendance, 1, Mr. Doroteo Rosales, City Treasurer and member of the Lipa Appraisal Committee. And Engineer Roldan Lopez, City Engineer and member Lipa City Appraisal Committee. The same date, magkaiba ho ang attendance. Mabigat ho ito. Ito'y inyong tingnan. Pinareceive ho ito June 22, 2015. Na ang nag-representative ho, ang nag-represent ho ay Mrs. De Castro, Assistant City Treasurer, and Engineer Marcial. Sila ho yung umaten. Nung ngayon ho, may bago at the same date, January 2015, wag naman nila isama ang Sangguniang Panlungsod sa mapapalublob dahil kawawa ang bawat konsihal. Technicality, kung ano man ho ito, ay atin hong i-deeper na ito, alang-alang manlaan sa samahan. Mr. Chair. Kung inyo titingnan ang dokumentong ito, isang dokumento, 4 ang nakapirma. Pero ang appraisal committee ay representative hulaan ng 3. 2 sa side na Engineer Rosales, Accountant Rosales, Engineer Lopez. Sa other side, June 22, 2015, received by the Sangguniang. Attendance, Leonita De Castro, Assistant City Treasurer, and Engineer Melinda Marcial, representative of the City Engineer, at the same date, Mr. Chairman. Mr. Chair, the Honorable Linato is recognized. Yung pong ating mga natanggap na mga dokumento ay
pakisubmit po sana sa ating secretariat at inihiling po natin maparefer sa Committee on Good Government for investigation, Mr. Chair. The matter regarding the report of the appraisal committee is referred to the Committee on Good Government. I'm declaring a 1-minute recess. Session na resume. Considering there are questions regarding the validity of the documents presented before the Sangguniang Panglungsod, the matter is deferred for another week to prepare our chairman for the final deliberation, and the session is I move to adjourn, adjourned. Mr. Chair. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.